Magandang gabi, mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Biyernes, garantisado, mabilis lang to. Pinatawan ng 6-month preventive suspension epektibo ngayong araw ni Ombudsman Crispin Boying Rimulya si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Bakit daw ito pa ang unang nagpaputok ng baril sa Senado? Hindi raw ito palalampasin ng Ombudsman. Nanawagan naman ang PDP laban sa Supreme Court na maglabas ng pamantayan sa warrant of arrest, lalo na sa usapin ng dayuhang jurisdiksyon. Narito ang report. Ikinagagalit ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang nangyari mga putukan ng baril sa loob ng Senado noong isang araw. Bakit daw ang mismong si Sergeant at Arms Retired Police Major General Mau Aplasca pa ang nangunang magpaputok ng baril? Bagay na hindi dapat gawin sa pagitan ng mga law enforcement. Hindi natin pwedeng palampasin itong pagkakataong ito na mayroong taong sinasabi sa law enforcement na patasok ko sa inyo para putok ng baril sa kanila. Sino siya? Anong karapatan niyang gawin yun? Diba? Mas mataas ka sa law enforcement. Sino ka? Not even the president will do that. Napakadelikado raw ng ginawa ni Aplasca na dapat sana ay siyang namamagitan. Nasa first floor ka ng Senate. Di, sa level na yun, pag pinutok mo sa baba, may tao. Pag pinutok mo sa taas, may tao. Eh, pag niricochet doon, di ba'y tinamaan na naman? Buti na walang tinamaan. Hindi naman kailangan baril yun eh. Tsaka siya yung unang-unang result ng bulletproof vest. Yun ang report sa akin. No? Bilang constitutional body, hindi palalampasin at kailangang aksyonan daw ito ni Ombudsman Rimulya na nagresulta na suspendihin epektibo ngayong araw si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Pero pinadala ko na ang order sa Senado para matanggap nila kagad sapagkat ang usapang ito ay napakaseryosyong usapan. Sa isang opisina ng itinatag ng ating saligang batas. Sinabi rin ng Ombudsman na maging ang NBI ay kasama sa malalimang investigasyon. Lahat ng anggulo titingnan para malaman ang katotohanan. Maging ang mga CCTV footage ay hinihingi na rin at titingnan kung may cover-up. Lalo't nagiging issue ngayon ang kopya nito. Para walang undue influence sa investigasyon. Kagaya niyan, yung usap-usapan sa CCTV, narinig natin, may sabihan na rin tayong issue para ibigay sa atin ang CCTV ng Senado nung gabi niyon para makita natin ang buong pangyayari. Sana naman, walang nawawala na footage sapagkat may mga allegations at mayroong mga nagsasabi baka tinago na yung mga CCTV footage. Sana naman, walang cover. Kanina nang sabihin ng OSAA o Office of the Sergeant at Arms na walang footage at hindi rin nahagip ng CCTV ang anggulo ng putukan. Obstruction of justice ang pinakaposibleng ikaso sa nangyaring putukan sa Senado. Ayon pa sa Ombudsman, maging ang mga senador ay iimbestigahan din kabilang si Senador Robin Padilla na posibleng ipatawag sa susunod na linggo. Si Padilla ang huling iniulat na kasama ni Senador Bato de la Rosa bago ito nawala sa Senado. Kabilang din sa iimbestigahan ang anggulong staged o sinadya ba talaga ang lahat. May banat din si Ombudsman Rimulya kay Senador Bato de la Rosa. Anong klaseng tao yan? Di ba? Ganyan ba dapat maging senador natin? Tumatakbo sa batas? Is that the hero we want to portray? Di ba? Managot siya, harapin niya lang ang mga parata at sagutin niya na maayos kung wala talaga siya kasalanan. Flight is an indication of guilt. Diba? That's a very basic tenet of criminal law. Flight is an indication of guilt. Samantala, ipinahayag naman ng PDP laban ang pangamba sa pagtatangkang pigilang makapasok si Senador Bato de la Rosa sa plenaryo habang ginagampanan ang kanyang tungkulin. Iginiit ng PDP laban na walang senador ang dapat arestuhin o hadlangan nang walang malinaw na legal na batayan at pagsunod sa konstitusyon. Nanawagan din sila sa paliwanag kung sino ang nag-utos at anong batas ang ginamit sa naturang aksyon. Hinimok din ng partido ang Supreme Court of the Philippines na agad na maglabas ng pamantayan sa pagpapatupad ng mga warrant patungkol sa dayuhang jurisdiksyon.
Sa panig naman ng PNP Alumni Association, hinikayat nito ang kanilang mga miyembro na pumanatag at maging kalmado sa sitwasyon, maging non-partisan at huwag mangialam sa issue at pairalin ang prinsipyo ng due process at rule of law. Kung si Senate President Alan Peter Cayetano ang tatanungin, hindi si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ang dapat sinuspinde ni Ombudsman Boying Rimulya. Para kay Cayetano, ibang tao ang mas maituturing na suspect na nagmitsa ng barilan sa loob ng Senado. Alamin kung sino sa mabilis sa balitang hatid ni Michelle Guiliang. Muling pwestyon ni Senate President Alan Peter Cayetano ang naging papel ng National Bureau of Investigation o NBI sa insidente ng putukan sa Senado noong Miyerkules ng gabi. Sa kanyang Facebook Live, tahasang sinabi ni Cayetano na naniniwala siyang nagsisinungaling si NBI Director Melvin Matibag at posibleng maling impormasyon ang binigay nito kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng insidente. Nagdududa rin ng Senate President kung bakit bigla na lamang umanong pinalabas na humingi ng security assistance ang GSIS kaya nasa paligid ng Senado ang mga NBI agents, gayong napagkasunduan nila ng NBI na hindi sila pupunta sa Senado ng walang paunang koordinasyon, lalo na kung ipatutupad nila ang warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. At biglang may sulat daw na ang GSIS ay nag-request ng security. Kailanman po wala sa history ng GSIS na NBI ang kanilang tatawagin. Parati po yung pulis. Ang NBI po ay hindi taga-secure. Pinagtataka rin ni Cayetano ang umano'y checkpoint operation ng NBI noong Lunes, kung saan pinabubuksan daw ang mga sasakyan ng ilang senador sa labas ng Senado, bagay na taliwas umano sa naging usapan nila ni Matibag. So sunod-sunod po ang kasinungalingan po ni NBI Director. I believe he's lying to the President. That is my personal belief. I believe he is giving him false narratives. Kasama po nila si Senator Trillanes nung Monday. Senator Trillanes had no personality to do that, but he is in coordination with many. Dahil dito, nanawagan si Cayetano kay Ombudsman Boying Rimulya na wag lamang si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ang suspendihin. Inanunsyo kanina ang 6 na buwang suspensyon kay Aplasca bilang unang nagpaputok ng baril na nauwi sa kaguluhan sa Senado. So let me just appeal to the Ombudsman, suspend also the NBI Director because he is more a suspect than General Mau dito. We do not want to set a bad example in the independent investigation and we do not want to put the Senate in harm's way. Depensa pa ni Cayetano, warning shot lamang ang pinaputok ni Aplasca, pero sa halip na umatras ang NBI, nagpaputok pa ito paloob ng Senado. Ganito rin ang sentimiento ni Senator Jinggoy Estrada at inihayag ang suporta ng Senate Majority sa naging aksyon ni Aplasca. Ang tanong ko lang, ang sinabi ni Presidente, hindi aarestuhin si Senator Bato. Ang sinabi ni Secretary John Vic Rimulya, hindi aarestuhin si Senator Bato. What are the elements of government doing there? Anong business nila doon sa Senate building? Giit pa ni Estrada, dapat ilabas sa publiko ang CCTV footage ng insidente para malinawan ng lahat. Pinabulaanan din niya ang alegasyon na stage lamang ang nangyaring putukan. Kung iniisip nyo kami ang nag-stage ng incident, tell me who in particular. Kasi kabado kami lahat eh. Kung kami sugurin dun, ang dami namin mga senador dun, ang dami mga civilian employees dun, ang dami mga empleyado dun, kayo, nandun, mga media, nandun. Lahat nasa panganib yung buhay natin at that time. Nilinaw naman ng senador ang kumakalat na video online na di umano pinapatago niya ang CCTV footage ng putukan. Anya, taken out of context ang sinabi niya at intensyon lamang niya na maitago o ma-secure ang CCTV clips para magsilbing ebidensya. Of course not. Why should I keep it in public? Kaya nga itago para i-preserve for future reference. Kasi ebidensya yun eh. Labas natin yung ebidensya. May mga malisyoso utak dyan. Sinasabi nila, kami yung majority na nag-stage ng incident na yan. Samantala, nag-issue naman ang Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay De La Rosa. Babala pa ni Justice Secretary Frederick Vida, sakaling magtangkang lumabas ng bansa si De La Rosa, agad siyang aarestuhin. Michelle Guiliang para sa All TV News, Channel 2.
Sa iba pang mga balita, yellow at red alert status nakataas sa Luzon at Visayas grid. Diesel at gasolina namumurong tumaas sa susunod na linggo. At mga Pilipinong sakay ng MV Hondius, negatibo sa hantavirus ayon sa DMW. Itinaas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa red at yellow alert status ang Luzon at Visayas grid ngayong araw. As of 12 noon, nakataas ang red alert status sa Luzon grid mula 2 p.m. hanggang 11 p.m. Naka-yellow alert naman mula 1 p.m. to 2 p.m. at 11 p.m. hanggang 12 a.m. Ayon sa NGCP, umabot ang peak demand sa 12,927 megawatts. Ngunit ang available lang na capacity ay 12,075 megawatts sa Luzon grid. Ayon sa Meralco, apektado ng rotational brownout ang mga lugar sa Bulacan, Cavite, Laguna, Metro Manila, Quezon Province at Rizal Province. Samantala, nakataas din ang red alert status sa Visayas grid mula 5 p.m. hanggang 9 p.m. Yellow alert status naman mula 2 p.m. hanggang 5 p.m. at 9 p.m. hanggang 11 p.m. Umabot ang peak demand sa 2,661 megawatts, pero ang available capacity lang ay 2,441 megawatts. Namumurong tumaas ang kada litro ng gasolina at diesel sa susunod na linggo. 2 pesos hanggang 2 peso and 50 centavos ang itataas sa kada litro ng diesel, habang 75 centavos hanggang 1 peso and 25 centavos naman sa kada litro ng gasolina. Nakikitang dahilan sa pagtaas ng diesel ang re-escalation ng geopolitical risks sa gitnang silangan, habang naghihigpit naman sa supply sa gasolina dahil sa pagbaba ng global inventories at shortage sa gitnang silangan. Negatibo sa hantavirus ang 38 Pilipinong tripulante ng MV Hondius ayon sa Department of Migrant Workers. Sa isang press conference, sinabi ni Migrant Secretary Hans Leo Kakdak na nakasailalim sa mahigpit na quarantine at strict monitoring ang 21 sa 32 Pilipinong lula ng MV Hondius. Hindi rin anya symptomatic ang mga ito. Sa Lunes, inaasahang dadating ang 17 Pilipinong engine crew ng barko na isasailalim din sa quarantine bago tuluyang makauwi ng Pilipinas. Sa sports balita, Pinay tennis sensation Alex Ayala nakatakdang maglaro sa Strasbourg Grand Prix sa Lunes bago ang French Open. At UP Men's Basketball Team irerepresenta ang bansa sa Asian University Basketball League. Mabilis na balitang hatid ni Enzo Laca. Matapos ang stint ni Pinay tennis sensation Alex Ayala sa Italian Open, nakatakda naman itong lumaban sa Strasbourg Grand Prix bilang qualifier. Nakaset ang main draw ng Grand Prix sa darating na Lunes. Susunod naman itong lalaban sa Roland Garros o ang French Open na mag-uumpisa ngayong buwan ng Mayo. Ire-represent ng University of the Philippines Men's Basketball Team ang ating bansa sa darating na Asian University Basketball League. Home and away format ang gaganaping laban. Makakaharap ng UP Fighting Maroons sa mga bigating universidad sa Japan at Korea. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Ako po si Ralph Lopez. Magandang gabi at happy weekend!